No Trespassing Rule, sinimulan ng ipatupad ng China sa South China Sea. Sinimulan ng ipatupad ng China ang bagong patakaran ng No Trespassing sa South China Sea, isang hakbang na muling nagpataas ng tensyon sa rehiyon. Ang South China Sea ay matagal nang pinagtatalunan ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, at iba pa. Sa kabila ng mga internasyonal na protesta, patuloy ang China sa pagpapatupad ng kanilang mga patakaran upang igiit ang kanilang pag-angkin sa malaking bahagi ng karagatang ito. Ayon sa ulat, ang bagong No Trespassing Rule ay nagbabawal sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat mula sa pagdaan sa mga lugar na sakop ng kanilang inaangking teritoryo nang walang pahintulot mula sa pamahalaan ng China. Ang mga sasakyang mahuhuling lumabag sa patakarang ito ay maaaring maharap sa mga seryosong parusa, kabilang ang pagkumpiska ng kanilang mga barko at iba pang kagamitan. Naglabas ng magkakaibang reaksyon ang iba't ibang bansa hinggil sa bagong patakaran ng China. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ay nagpahayag ng matinding pagtutol sa nasabing hakbang. Ayon sa kanila, ang naturang patakaran ay labag sa internasyonal na batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ganito rin ang naging posisyon ng Vietnam at Malaysia, na kapwa nagpadala ng diplomatic protests sa China. Samantala, ang Estados Unidos naman ay nagpahayag ng kanilang suporta sa mga bansa sa Southeast Asia, at iginiit ang kalayaan ng paglalayag sa nasabing karagatan. Ang bagong patakaran ng China ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa seguridad ng rehiyon kundi pati na rin sa kalakalan. Ang South China Sea ay isa sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo, kung saan dumadaan ang trilyon-trilyong dolyar na halaga ng kalakal bawat taon. Ang anumang kaguluhan o pagbabawal sa malayang paglalayag ay tiyak na makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bukod dito, ang militarisasyon ng China sa rehiyon ay patuloy na nagdudulot ng pangamba sa mga kalapit bansa. Ang presensya ng mga barkong pandigma at ang pagtatayo ng mga estrukturang militar sa mga pinag-aagawang isla ay nagpapataas ng posibilidad ng armadong komprontasyon. Maliban sa mga apektadong bansa, nagbigay din ng kanilang opinyon ang iba't ibang organisasyon at mga eksperto sa internasyonal na batas. Ayon kay Gregory Poling, isang eksperto sa maritime security mula sa Center for Strategic and International Studies, CSIS, ang hakbang ng China ay isang malinaw na paglabag sa UNCLOS at isang hamon sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Ang United Nations ay nananawagan sa lahat ng partido na igalang ang mga prinsipyong nakasaad sa UNCLOS at hinimok ang China na makipag-usap sa mga apektadong bansa upang mahanapan ng mapayapang solusyon ang hidwaan. Ang pagsisimula ng pagpapatupad ng No Trespassing Rule ng China sa South China Sea ay isang seryosong issue na nangangailangan ng agarang pansin mula sa internasyonal na komunidad. Habang patuloy na umaasa ang mga bansa sa Southeast Asia na makakamit ang mapayapang resolusyon, nananatiling hamon ang pagpapanatili ng balanse sa rehiyon sa harap ng agresibong hakbang ng China. Ang pakikipagtulungan at dialogo ay mahalaga upang maiwasan ang paglala ng tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea.